Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So sa devotion na to, sasagutin natin yung tanong na ano ba yung pinagbabawal na babae? Meron bang pinagbabawal na babae? So sasagutin natin yan dito sa ating devotion. Pero bago po yon, gusto ko lang batiin si Ellie, Yashi, Lilia, Rita, Pien, Dorley, and Jerry. Mga nakikita ko sa comment section, maraming salamat po sa inyo. At maging sa mga kasama natin alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion. Now, yung series po natin or yung tema natin ay patungkol po sa Kristiyanong wais. Tayo po mga Kristiyano, binigyan po tayo ng katalinuhan, kaalaman ng Diyos na dapat po ina-apply natin sa ating mga buhay. Now, yung wisdom or yung wise decisions po, isipin po natin yan na para yung alikansya. Every day, we make wise decisions. Kaya nga nakalagay dito, making wise decisions daily. So, pag gumagawa tayo ng mga wise na decision araw-araw, in the long run, aanihin natin yan. Para siyang alikansya, naglalaglag ka ng mga barya o pera, tagli-500, no? Yung iba, sobrang wise ng decision mo, 1,000, no? Later on, after a year or two, o kung gaano man katagal mo iniipon, aanihin mo rin yung mga wise decisions na ginagawa mo. Kaya, kung sa kabaligtaran naman yan, pag mga decisions na ginagawa mo, puro mali, palpak, walang karunungan, aanihin mo din yan. Kaya maraming mga tao tumatanda na tapos hindi pa rin maganda yung kalagayan nila sa buhay kasi pangit yung mga decisions na ginawa nila in the past. So, Kristiyanong wais, making wise decisions daily from the book of Proverbs. So, ngayong umaga po, ang aralin natin ay magmumula po sa Proverbs chapter 2 verse 16. Maganda po aralin po natin itong mga talatang ito. Kasi sa devotion po na ito, dito lang po tayo mag-focus sa isang verse, sa verse 16. Sabi po rito, so you will be delivered from the forbidden woman. Merong ipinagbabawal na babae. From the adulteress with her smooth words. So yung konteksto po nito, sinasabi po ng kawikaan na hanapin natin yung karunungan ng Diyos. Let's seek the wisdom of God. At yung karunungan ng Diyos, kapag yan ina-apply natin sa ating buhay, ilalayo tayo nito sa masamang babae. Ilalayo ka ng karunungan sa masamang babaeng gustong umakit sa iyo sa pamamagitan ng kanyang matatamis na salita. Tayo kasi pwede tayong magkaroon ng prinsipyo, magkaroon tayo ng knowledge. Pag hindi natin in-apply sa buhay yan, kaalaman lang yan. Alam mo lang, pero hindi mo na-apply. Now, kapag meron kang knowledge, may kaalaman ka, pero in-apply mo sa buhay mo. Meron kang prinsipyo, meron kang natuklasan sa salita ng Diyos, in-apply mo sa buhay mo. Yan ay karunungan. So, yung applied knowledge, pwede nating sabihin, wisdom, karunungan. Marunong ka sa buhay. Ina-apply mo yung prinsipyo mo, ina-apply mo yung alam mo. Ulitin ko po, kapag meron kang alam, may prinsipyo ka, pero alam mo lang, kaalaman lang yon. Pero yung prinsipyo mo, pag in-apply mo sa buhay mo, karunungan yon. Ibig sabihin, marunong ka sa buhay. Now, dito sa devotion natin na to, forbidden woman yung nakalagay. Pero wag po nating isipin na forbidden woman lang to. Ito po ay applicable sa forbidden men and women. Kaya po yung una nating teaching ganito. The forbidden man and woman or / woman is someone who pleases the emotional and physical needs outside of God's boundary. So, yung ipinagbabawal na lalaki at babae, lalaki or babae, ay isang tao na piniplease. Ibig sabihin, naaabot yung mga pangailangan mo na emosyonal, pangailangan mo na physical or sexual, pero outside, labas sa boundary ng Diyos. Ganito po yan. Meron kang sariling asawa. May asawa ka. Tapos, hindi mo natatanggap sa kanya yung needs mo na physical needs or emotional needs. Hindi ka na-affirm, hindi ka nare-respeto, hindi mo nararamdaman na ginagalang ka o inaalagaan ka. Pero natagpuan mo yun sa ibang babae o sa ibang lalaki. Kung kanino mo man natatagpuan yun na hindi mo asawa outside of God's boundary, yan yung lalaki o babaeng ipinagbabawal sa iyo. Okay? Ulitin ko po. Yung forbidden woman or forbidden man, ito yung nagbibigay sa'yo ng emotional and physical needs. Pero labas siya
sa boundary ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka kasal sa Kanya, wala kang legitimate relationship with that person. So, ganun din, kahit hindi mo asawa, kahit single ka, no? Minimit yung physical and emotional needs mo, pero wala kayong commitment relationship na talagang later on, magpapakasal kayo, magiging couple talaga kayo, magiging married couple kayo. Ang tawag doon, paasa lang, no? Nararamdaman mo lang yung spiritual and yung emotional needs na mi-meet. Pwedeng physical need pero hindi sexual. Yung inaalagaan ka lang. Pero wala namang intention na pakasalan ka talaga. Chaos din yan, no? Mawawasak din yung puso mo niyan. So, that's the forbidden man and woman. Yung minimit yung emotional and physical needs mo outside of God's boundary. Number 2 po, forbidden man and woman or /woman is someone who wrecks God's design for the family. Ito po yung isang tao na wawasak sa disenyo ng Diyos para sa pamilya mo. Ito yung kumbaga third party, kabit, ibang tao. Pwede nga hindi kabit eh, pwedeng ka-chat lang, ka-text. Uy, kumain ka na ba? Yung doon lang nag-start yun eh. Kumain ka na ba? Kain ka na. Diba? As if para ka namang bata, no? Na pinapakain sa chat. Anyway. So, the forbidden man and woman is someone who wrecks God's design for the family. Kapag yung isang tao, kaharap mo, katabi mo, pero nararamdaman mo, nakikita mo na in the future na wawasakin ito yung pamilya mo, that's the forbidden man and woman for you. Number 3 po. Someone who flirts and makes you always feel right and good about yourself. Kapag mayroong isang tao na nagfe-flirt, ano ba yung flirting? Yung flirting, ito yung parang nagpapakita ng attraction or parang pinapakita mo na attracted ka sa isang tao for amusement purposes lang. Wala ka talagang intention, na clear intention na gugustuhin mo yung tao makasama for the rest of your life. Yung flirting lang. So, someone who flirts and makes you always feel right and good about yourself. Yan yung pinagbabawal na lalaki o babae sa'yo. By the way, ang nagpa-flirt, hindi lang mga babae, no? Madalas yung mga nagpa-flirt, mga lalaki din, di ba? So, if someone flirts and makes you always feel right, pinaparamdam sa'yo na lagi kang tama and make you feel good about yourself. Talagang, sarap-sarap naman itong kasama, I always feel good about myself. That's the wrong person for you. That's the forbidden man and woman for you. Siya yung chinachat ka, ang daming magagandang sinasabi sa'yo, yun yung pinagbabawal na babae o lalaki para sa'yo. Now, paano mo naman malalaman kapag ang isang babae tamang babae para sa'yo? Paano mo malalaman kapag ang isang babae ay tamang babae para sa'yo? Malalaman mo yun pag parati kang mali. Pagkasama mo siya, laging nakikita mali mo. Nasa tamang babae ka na nun. Pero yung pinagbabawal na babae para sa'yo, yan yung lagi kang tama. Mali ka na, tama ka pa rin, no? Pero yung totoong tamang babae para sa'yo, ito yung sasabihin talaga sa'yo yung mali mo. Sometimes you don't feel good about it, pero straightforward sasabihin niya, ito mali mo. Kailangan mo itong tama. No? So that's the right person for you. The forbidden man and woman for you, she or he will always make you feel right and good about yourself. So, tandaan po natin, mayroong disenyo ang Diyos para sa ating relasyon, para sa ating pamilya. Gusto ng Diyos maging intact yung family natin. Yung mga flirting, yung sinasabi ng mga talatang ito, no? Smooth words, matatamis na salita, nakakaakit na ginagawa ng babae o lalaki. Actually, sabi dito, it's a path of death. Talagang patungo to sa kapahamakan. So, ilalayo tayo ng karunungan sa mga ganitong klaseng mga tao. Maproprotektahan mo yung pamilya mo, maproprotektahan mo yung relationship mo, ilalayo ka sa ganitong klaseng threat o danger sa iyong pamilya. If you have the wisdom of God and you're applying it into your life. Now, ano po yung application natin dito? Number 1, ito mahalaga to, no? Do not always think
that the third party is the forbidden man and woman. May third party. Halimbawa ito, mag-asawa. Tapos may third party. Now, wag mong isipin na yung third party, yung third person, yung babae na yon, yun yung forbidden man and woman for you. Because it could be you. Baka ikaw yung pinagbabawal na lalaki o babae para dun sa tao na yon. So, do not always think that the third party is the forbidden man and woman. Baka ikaw yon. Baka ikaw yung lalaking ipinagbabawal dun sa babae na yon. Or baka ikaw yung babae, pinagbabawal na babae para sa lalaki na yon. No? So, it could be you. Kaya, ang sisi, wag laging sa ibang tao. Pwedeng sa sarili natin. Pwedeng dahil marupok tayo. Diba? Number 2, do not fall into the trap of smooth, comforting, and satisfying words. Minsan kasi mga forbidden men and women, ang sweet, ang sarap, ang tamis magsalita. No? Talagang makakomfort ka, satisfying, you feel good about yourself. But do not fall into the trap. Kasi baka masira lang yung pamilya mo. Number 3, seek God's wisdom and by God's grace, live accordingly. Hingin po natin yung wisdom sa Panginoon. How should we run our family? How should we run our relationship with our spouse? Paano natin manonurture yung relasyon natin sa ating asawa instead of, humanap ng iba at dun masatisfy yung ating damdamin. Doon tayo maakit sa matatamis na mga salita. Sweet-talking people. We always have to seek God's wisdom. And by God's grace, ma-apply natin yan sa ating mga buhay. Now, recently, merong isang nag-preach doon sa seminary namin. In-enumerate niya yung mga kilalang mga leaders, Christian leaders, na nag-fall sa mga ganitong tukso. Mga nagkaroon ng third party, ng babae, yung mga nanlalaki, or nahulog sa prostitute, or may mga sexual advantages na ginagawa sa ibang tao. Tapos, kasama na rin yung mga nangyari sa Bible, si David, man after God's own heart, close na close kay Lord, pero biglang nahulog, natukso sa isang babae. So, hindi ito tayo mga tao, hindi tayo excuse Kahit sabihin malago ka na sa pananampalataya, leader ka sa isang simbahan, it could be you, it could be me, no? Kaya napakalaga ng grace ng Panginoon Nasa biyaya lang tayo ng Panginoon talaga umasa, manangan. So ako, hindi ko alam, I'm not sure, no? Maybe in the future, mahulog din ako sa matinding scandal, no? At ikapahamak ng aking pamilya. Pero by that time, hilingin ko talaga sa Panginoon, Lord, by your grace, help me face the temptations victoriously, na lumabas akong matagumpay after the temptation, no? So let's seek God's wisdom and by God's grace, live according to that wisdom. Now, para po sa ating discussion, did you experience this kind of temptation? May mga flirting, may mga matatamis na mga salita, inaakit ka ng isang tao, or ikaw ang nangaakit, no? Did you experience this, or do you experience it right now? I'm not sure. Did you experience this kind of temptations recently or in the past? Tell your story. Sabihin mo sa small group mo, be accountable. Napakahalaga na sasabihin mo sa kanila kung ano yung mga nangyayari sa'yo recently. Kasi sila yung magbibigay ng payo sa'yo. Makikita nila objectively na ikapapahamak mo yan. No? Na para po sa ating panalangin, at ito, panalangin ka talaga to sa aking sarili, no? Father, the God of all grace, I pray that you will deliver me from falling into temptations. Ngayon, wala pa, pero maybe in the future. So Lord, ito talaga yung panalangin ko, and I hope maging panalangin natin. Kung wala kang pantukso ngayon, baka in the future. I pray that you will deliver me from falling into temptations. I pray that when I'm tempted, you will extend your grace upon me and save me from forbidden men and women. Save me not just from him or her, but save me from myself, from my sinful self as well. Tayo talaga yung makasalanan, no? Deliver me from my own sinful desires and help me keep my integrity and my family intact.
In Jesus' name. Panalangin po natin ito at sama po natin ito sa ating panalangin mamaya, ano? At ito pong devotion natin na ito ay hatid po sa atin ni Marlon nito. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Kung may natutunan po kayo dito sa ating devotion, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow.